Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara at pag-usapan natin itong constituency work di umano ni Raffy Tulfo that every time, to my understanding sa sinabi rito ni Raffy Tulfo, ayon sa kanya, tuwing nandiyan siya, he's doing a constituency work. Okay, ito yung premise natin. Mula kay Attorney Claire, kay Congressman Marcoleta, kay Secretary Jing Paras, pareho-pareho nilang sinabi na itong ginagawa ni Raffy Tulfo ay isang conflict of interest. Another thing, if you recall, during the Senate hearing ng Mayor ng Banban, one of the questions, ng mga taga-Senate, starting with Risa Ontiveros, sino pa ba to? I think one of which, maliban kay Risa Ontiveros, is etong si Senator Lauren Legarda about sa pagdadivest. No? Pag ikaw naging public official, isa sa kailangan mong gawin is mag-divest ka, which is one of the things na paulit-ulit nating naririnig kay Attorney Claire. No, patungkol diyan sa mga issue ng conflict of interest ni Raffy Tulfo. Now the question is, yung constituency work ba na sinasabi rito ni Raffy Tulfo ay isang perfect alibi o isang defense niya about sa conflict of interest na nasisilip na sa kanya ng mga taong nakakaintindi ng batas? Tatandaan niyo pong mabuti. Attorney Claire is a lawyer, Secretary Jing Paras is a lawyer, Congressman Marcoleta is a lawyer as well. Okay? So, pag-usapan natin. Ayan. So, uunahin muna natin. Actually, meron akong dalawang video rito. May pangatlo. Bakit very interesting ito para sa amin? Lalong-lalo sa amin, nila Apoluna at saka ni Attorney Libayan. Okay? Ito yung video ni Attorney Claire. Pero pag-uusapan natin yung naging POV o point of view commentary dito ni Attorney Libayan. Papakita rin natin dito yung about sa October 3. No? Na wanted sa radyo. Kasi ayon kay Raffy Tulfo, okay, take note, ayon kay Raffy Tulfo, hindi naman daw siya nagtatrabaho rito as a senator. So, doon natin aalamin kung ito ba ay perfect alibi niya or defense niya sa conflict of interest. Kasi magbabago ng malaki ang landscape dito sa sinabi ni Raffy Tulfo na ayon sa kanya, no, hindi naman daw siya nagtatrabaho rito bilang senador. Okay? I read it somewhere na common naming nabasa ni Attorney Libayan. So, punta muna tayo dito kay Attorney Claire. Last day na po ng aming recess sa Senate today. So, sa Monday, hindi niyo po ako muna makikita rito. Tuesday and Wednesday. And babalik ako sa Thursday pag walang hearing. And Friday. So again, today is our last day recess. So sa Senate, bukas ulit ang Senado. Kaya doon tayo. Yes. So habang recess po, nakita niyo naman, andito po ako, gumagawa tayo ng tinatawag na constituency work. Kasi po ang constituents ko ay buong Pilipinas. Mga medyo pilyo dyan sa PNP is, alam mo kitaan dyan sa PNP? Yung sa FEU, sa baril. Opo. Sa SOSYA. Yan, yung mga kitaan dyan. FEO, opo. Sa firearms, laking kitaan yan. Sa SOSYA, laking kitaan dyan. Oh. Baka gusto nyo ma-expose, baka gusto nyo kalkalin ko yung mga problema nyo sa SOSYA kung paano kayo kumikita at paano yung pinaghati-hatian dyan sa krami ang SOSYA. Sige, wag nyo akong sagutin. Tawagan mo. Punta ka doon siya. Opo, yung chief po ng SOSYA natin. Puntahan mo. Oo. Okay, ito naman, bakit mo kailangan takutin na ibubulgar yung baho? Kung may baho, talagang dapat mabulgar yan. Hindi true threat dahil hindi ka lang sinagot. Oo, attorney. Diba? So, ito nga yung sabi kanina ni Tay Amik, kung may alam ka ng anomalya, don't make any threat. Oo.
Idiretso mo na. Diretso mo Oo, na. Sa tamang... Especially, ang dami naman dapat. nagre-report sa'yo. Kaya lang, hindi namin alam kung may dokumento. Oo. Kasi pwedeng sabi lang, tapos bigla mong sasabihin, mapaparot mo rin sa programa mo. Mas maganda kung may ebidensya. Diretso mo na sa ombudsman. Correct. 'Di ba? Kasi ikaw naman yung matapang. Oo. 'Di ba? No question. Again, hindi natin matatawaran yung katapangan ni Senator Raffy Tulfo. Pero mas maganda kung itong inaakusahan mo ng anomalya, napagbabayad sa batas. Hindi yun dahil matatakot, tapos hindi na sila kikibo, susundin na lang yung gusto mo kasi natakot. Pero yung anomalya na sinasabi mo, hindi naman na-resolve. Kasi nung sinunod ka na, hindi mo na binulgar yung anomalya. Diba? So, hindi rin okay yun. May nagtatanong, Attorney Claire, bakit ang civil service very quiet sa mga ganito? Hindi ba nila ito nasisilip? Kasi tayo... Hindi kasi parte ng civil service si Senator. Elected siya. Yun. Ombudsman. Sa nagtatanong, ombudsman. If this is a conflict of interest, may nagtatanong din ng kayubi natin, Attorney Claire, may karampatan ba na parusa sino? sa Saan? conflict of interest ng isang Yes, nagsisilbi? pwede. Kasi prohibited act yun partner. Yun, Take note. Pang ilan video na to ni Attorney Claire? Guys, maraming beses nang na-discuss ni Attorney Claire yung tungkol sa conflict of interest. Maraming batas, no, ang umaano sa conflict of interest. And again, kung babalikan nyo yung isang video ni Attorney Claire, you can Google it. Meron siyang create na isang video dedicated sa conflict of interest. At sinite niya dun yung mga laws where you can see ano nga ba at saan mo nga ba makikita yung tungkol sa conflict of interest. may nagtatanong sa mga Prohibited act siya. 'Di ba? So yung may mga conflict of interest, kaya dapat hindi dapat paano ba to? Nababago kasi yung concept nung constituency work to fit nga dun sa gusto nung isang official. Oh, I'm doing constituency work. Well, in fact, you're earning pala out of that. Tayo napapansin natin, Attorney Claire, meron ba sa kanila, aside sa atin na tamang mga tao na nakapaligid sa kanila? May nakakapansin nun. O hindi lang tinatawag yung pansin niya kasi magkakaibigan sila doon. Ayun. Di ba? Ang tagal na itong binabanggit, partner. Ang tagal na itong binabanggit. Pero, wala. Di ba? Kaya, siguro, sa atin lang, this is not for anything else. Ang sa atin lang, baka kasi, hindi tama ang nasasabi or na-advise kay Senator Raffy Tulfo. So, mas maganda siguro, paliwanag niya, am I doing constituency work while I'm doing my profession or performing my profession? Dapat itanong niya sa lawyers niya. Kasi para hindi siya mapunta doon sa alanganin na lugar na papangit yung image niya kasi sabihin abuso siya sa kanyang posisyon. So, attorney yan, umiinit ang ating usapin. Ang daming komento, matatalino talaga yung ating mga kayubi, Attorney Claire. Yan. Attorney, ang mic mo. Ayan, Attorney. Ito, partner, lumalabas. Diba, April 22, that's Monday. Diba, sabi niya, constituency work. Lumalabas estimate ito. Kumita yung program ng $32.7 thousand. Wow. That's Monday. Estimate lang tama mga kayubi. Pwede naman nilang i-debunk kung mali. Okay. Tapos no April 24, that's Wednesday, kumita ng $16,000. Sorry, nakikipag-away na po si Kayo. Shoutout sa iyo, papi. Siyempre, bago pa lang to, no? $16,100. Yun yung lumalabas. So, kung kumita nung Monday and Thursday, habang ikaw ay habang naka-recess at gumagawa ka ng constituency work, kumita yung program habang nandoon ka. Laki, Attorney.
Take note, habang recess, gumagawa ka ng constituency work. Okay, habang recess. And even if hindi recess, gumagawa ka rin ng constituency work. Based dun sa unang clip na prinisend ni Atty. Claire dyan. Yeah. Yun lang. Diba? Tapos, partner, kung ikaw ay nandoon at gumagawa ka ng constituency work, nag-iisip lang ako mga kayubi ha. Pag-usapan natin kasi mga batas, diba? Kung kumikita ka doon at ito ay property ng RTIA Foundation. RTIA, oo. Diba? At sinasabi mong constituency work, bakit magki-claim? Supposed to be kasi for public consumption to. Kasi ginagawa mo is for public service. So, di ba, pagka katulad sa Senate, wala namang copyright yan, partner, di ba? Kasi for public consumption to. Di ba, mga kayubi? You can correct me kung mali ang analysis ko. Di ba? Kung ito ay constituency work, it means public service ito. Kung public service ito, dapat walang copyright ito kasi dapat produkto ito ng gobyerno. Tama ba? Product siya ng government kasi you're doing a public service. Okay, attorney. Diba? So, dapat good analysis. So, ibig sabihin, lahat ng mga videos ng Raffy Tulfo in action, simulang naging senador si Raffy Tulfo, as he claimed that every time that he's there, he's doing constituency work, dapat hindi pwedeng makopyright. At the same time, it has to be government property. No? Ito based sa analysis ni Atty. Claire. No? So it means that each episode of Raffy Tulfo, people can make a reaction without even having the fear na pwede silang makasuhan ng copyright. At the same time, kung iisipin nating mabuti, sa kinaso kay Atty. Libayan, lumalabas doon that even the courts, okay, alam nila kung ano ang ibig sabihin ng copyright at alam nila yung difference nun sa isang fair use. 'Di ba? Tama ba ako? Kasi nakikita natin iba nating mga kasamaan like nila Teacher Mark, nila Apo Luna, nila Paco, nila Kaayo, no? Nila Mang Rene at lahat ng mga kaibigan natin, no, sa Kabatas, sa UB at even Direk Freddy. Nagre-react sila sa ibang episode ng Raffy Tulfo in action. Okay? So, one, constituency work, yan ang claim ni Raffy Tulfo. Two, every time that he is there, isa lang ibig sabihin, he is functioning as a senator. Kasi nagagamit nga niya yung powers niya as a senator. Diba? Nare-refer niya yung mga reklamo dyan sa RTIA papunta sa kanyang mga Senate hearing. Tama? Wala siyang copyright. So, hindi mo pwedeng makasuhan ng copyright infringement yung isa na kumuha ng iyong kung kinuha yung content mo dyan at the time na ikaw ay senador na because at the time you're allegedly you're doing the constituency work, so dapat wala siyang copyright infringement. Kasi pwedeng gamitin ng kahit sino yun kasi dapat parte yun ng gobyerno. Government. Okay. Diba? Makukonsider ito na dapat na property ng government dahil nung ginawa mo ito, kung constituency work man ito, bayad ka sa pagiging senador mo. Lalabas kasi rito na oras at resources ng gobyerno ang ginagamit mo sa mga oras na yan. So, dapat ito ay property ng gobyerno. So, hindi mo ito ginagawa pang pribado. So, kung hindi mo ito ginagawang pang pribado, hindi ba dapat yung kinikita dyan, dapat parte na ng gobyerno? Kaya kung ito ay constituency work, ang kinikita rito ay dapat bang ina-account na sa gobyerno? Nagtatanong lang naman. Claim na, bakit mo kinopya or kinuha yung content ko, ikaw ang kumita. Kumaga nabawasan yung kita ko because kinontent mo. Parang inari mong sayo. So, di ba dapat,
Hindi mo masasabi yan dahil anybody can use that as part of their, let's say, sabihin natin, kino-content or nagre-react kasi part yan ng government property. Hindi siya dapat ipasok. Ayan. Interesting yung tanong kanina rito. Wait lang. Sino yung nagtanong? Ayun, sabi ni Marian Nanale, bakit tambak ng kaso kay Attorney Libayan ng copyright infringement? I think yung mga copyright na yon is even before yata siya maging senador. I think. Part yan ng government property. Hindi siya dapat ipasok na pag-aari siya ng RTIA Foundation. Yun. So conflict, di ba? So conflict. So anong gagawin natin? Oo. Ito ba ay isang pribado mga video na pag-aari ng RTIA O ng... Foundation? Oo. Or ito ba ay constituency work mo Oo. na supposed to be ay pag-aari ng gobyerno? Yun lang. Malinaw, Attorney Claire. Oo. So pag halimbawa pala ako, Attorney Claire, ay isang senador, ano ang dapat ko? Kung gagawin ko, meron akong show, may mga palabas ako, ay dapat sa day off ko. Ganun ba, Attorney Claire? Sa libre kong oras? Actually, partner, ganito. Mas safe ka. Mas safe ka Oo. kung hindi mo gagawin ng merong trabaho Okay. sa gobyerno. Oo. 'Di ba? Mm-mm. Kung magte-taping ka, halimbawa ang tapos ng trabaho is 5. Halimbawa lang 5. Mm-mm. Sige, taping ka 6 o'clock ng gabi. Mm-mm. Papalabas mo. Kahit nga ipalabas na yan ng Lunes, walang problema. Oo. Kasi ginawa mo siya. Oo. Hindi tapos na yung office hours. Magandang halimbawa dyan si Senator Pia and Senator Alan P. Sunday sila di ba? Cayetano. Live ba yun? Taping yun. Baka ang taping nun gabi. Oo. So hindi natin masabi. Oo. Wala silang nasagasaan doon na Yun. conflict. Oo. Pero kung ginawa nila yon na Monday, Oo. during office hours na sa Senado, Like, punta tayo kay Attorney Libayan. Actually, ito yung tinapik ni Attorney Libayan eh. Wait lang. Ito guys, sa video na to, diniscuss ni Attorney Libayan itong video ni Attorney Claire. Pakinggan natin yung POV dito ni Attorney Libayan. Ito kasi mga kabatas natin, no? Alam mo kung bakit ko nataka dito. Nakita nyo naman na may mga nag-content ako tungkol dito sa constituency work at tungkol din doon sa Raffy Tulfo in action, no? At yung ginagawa niya sa Senado. Okay? Ngayon kasi mga kabatas natin, sabi dito, Senator Raffy Tulfo, kita ng Raffy Tulfo in action saan dapat mapunta, videos at income ng RTIA government property ba? Ngayon, may nag-post ng question, mga kabatas natin. Paano kapag kunwari, kapag nandun si Raffy Tulfo, doon sa Raffy Tulfo in action, hindi nila i-monetize daw. Okay? Paano yon? Parang constituency work na rin ba yun? Kasi pag titignan nyo dito, mga kabatas natin, ang part ng argumento nito ni Attorney Claire, pinagkakakitaan ni Raffy Tulfo yung YouTube. Hindi niya naman dininay yun. Ang dami niya namang videos na nagsasabi doon na pinagkakakitaan niya yun. Pero ngayon, let's take the possibility na ang gagawin niya, hindi niya na pagkakakitaan yun. Pupunta lang siya doon, tapos gagawin niyang ang constituency work, kunwari. Di ba? Ngayon, may difference ba? Ang sagot dyan, wala. You know why? You know why? Because, mga kabatas natin, even if you don't get paid in what you do, you are still spending the people's time. Government time. You are still spending government time in Raffy Tulfo in action. And Raffy Tulfo in action is a private endeavor. Although you call it a foundation, it is run by the Tulfo family. Tignan natin yung sinabi ni Attorney Claire dito, ha? Isa-supplement ko. yan. Okay. I'm doing constituency work. But in fact, you're earning pala out of that. Tayo napapansin natin, Attorney Claire. When in fact, you're earning out of that. Tandaan niyo mga kabatas natin, no? When we talk about earning, okay, we don't only talk about money. Especially if you are a politician, okay, you also earn fame. Doon kasi tayo nalilito. Lalo na tayo,
na mahihirap. Okay? We think that people are being helpful to us if they give us 500 pesos. Di ba? Oh, hindi niya ako pinagkakakitaan. Kasi nga, siya nga nagbibigay ng pera sa akin, 500. Siya nga nagbibigay ng pera sa akin, 1,000. Ang bait naman ng taong ito. Sige, i-video mo pa ako. Sige, pagkakitaan mo. Oh, hindi. Siguro, walang pagkakakitaan eh. Sige, ipakita mo. Yun, ipakita mo yung pagiging matulungin mo sa buong Pilipinas. Di ba? Ipakita mo yung pagiging matulungin mo sa buong Pilipinas. Pag nangyari yon, mga kabatas natin, that is also not good. Why? Because you're still spending government's time. And mga kabatas natin, let's take for example, no, you're not spending government's time. You are earning fame. Ginagamit mo yung bagay na yon para sa pangarap mo. Kahit ano man yung pangarap mo, maging presidente, maging mabango sa mga mahihirap nating kababayan, o kaya maging maimpluwensya at malakas laban sa mga ahensya ng gobyerno. Leverage. Exploit mo pa ako, please. Yun ang hindi kasi naiintindihan ng mga tao eh. At least nakatulong. Kaya nga, next time na gano'n ang mangyari, isipin mo sino ba ang nakatulong at sino ang tinulungan. Okay? Consinti work ba? Claire, meron ba sa kanila, aside sa atin, tamang mga tao na nakapaligid sa kanila? Hindi nakakapansin yun. O papa, Hindi lang. Ito, may sasagutin ako dito sa comment section. Si Sausaw, no? Bakit hindi po kinakasuhan si RT sa Ombudsman, Attorney Claire? Sabi niya. Actually, we talked about this many times already. Kasi, di ba, sila nga, I'm 1 million steps and counting behind them. Daan Palaya and Raffy Tulfo. Kasi I'm going a different direction and they're going a different direction. Di ba? Ngayon, there's a time and place for everything and for everyone. Kanta ng Mr. Big yun, there's a time and place for everything, for everyone. Mama, nothing's gonna change. Oh no, no. Hindi ko na alam yung ano. Hindi ko na alam yung lyrics niya. Kailangan ko pakinggan ulit doon. Sabi ni JT Raval, mas bilib sana ako kung magko-constituency work siya sa mga liblib na lugar na hindi inaabot ng internet. Tignan niya mga problema doon, tulungan at lutasin ang kanilang suliranin. Ang pinaka-importante, huwag niyang pagkakitaan at i-post pa. Ang daming problema dyan. Okay? Yung pupunta siya sa liblib na lugar, come on. Siguro liblib na lugar sa Germany. Sa Europe, pwede. No? Hindi naabot ng internet, come on. Paano niya papanoorin naman yung Raffy Tulfo in action? Diba? Nakamonitor nga siya lagi, diba? Sabi nung mga host niya. Di ba? Sabi niya ganyan. Nakamonitor si Senator Raffy sa atin. Come on. Tignan niya mga problema dun. Come on. Tignan niya mga problema dun. Gumawa siya ng mga problema dun. Di ba nakakagawa siya ng problema sa Senado? Oh, invento time. Tulungan at lutasin. Ay nako, problema. Lutasin? Ay, kanino niya i-refer yan?
Tulungan at lutasin ang kanilang suliranin. At pinaka-importante, wag na niyang pagkakitaan at i-post. Ba't hindi ipopost? Okay, dun sa mga nakapanood kay Congressman Marcoleta, hindi pa nga natin natatapos yun eh. Ilan ang cameraman ni Raffy Tulfo pag nasa Senado? Ha? Sige nga! Ilan ang cameraman ni Raffy Tulfo pag nasa Senado? Ilan? Sinabi yan ni Congressman Marcoleta. Ilan? 4. 4 dapat. Bawat anggulo. Doon tayo may problema na naman. Doon tayo may problema. Bakit? Aanhin mo yung 4 na cameraman kapag hindi mo ipopost yung video mo. Ang tanong nga dyan, Atty. Libayan, sino yung nagbabayad nung 4 na cameraman na yon? Binabayaran ba yon ni si Raffy Tulfo ba yon ang nagbabayad nun? Coming from his budget sa opisina niya? Sabi nila, Vilyal ba? Pag nagpunta ka doon at sinabi mo, wag i-post, hindi ka tutulungan doon. No. 4, sabi ni Marcoleta. No. Tapos sasabi mo sa kanya, wag i-post. Oh, come on. Mahilig sa 4 si Idol. Well, hindi pa natin naman alam, Nida. Kasi syempre, 4 pa lang. 4 pa lang. Okay? Nobody's stopping him. Tulad nga sinabi ko, what you gonna do? Anong gagawin mo? Di ba? Mapaplaswan ka dito. Sinusundan dyan ng 4 na cameraman hanggang hotel. Linawin mo ng konti, ha? Linawin mo ng konti. At tuloy natin dito. Ilang tinatawag yung pansin niya kasi magkakaibigan sila doon. Ayun. Di ba? Ang tagal na itong binabanggit, partner. Ang tagal na itong binabanggit. Pero, wala. Di ba? Kaya, siguro, sa atin lang, hindi, this is not for anything else. Sa atin lang, baka kasi, hindi tama ang nasasabi or na-advise kay Senator Raffy Tulfo. Ito lang. Attorney Claire, bakit mo naman masasabi na baka hindi tama yung na-advise kay Senator Raffy Tulfo? Meron siyang 100 lawyers. Ang dami niyang abogado. Mga law firms pa. Diba? Di kampanilya yung mga yun. Isipin mo, sabi ni Melo Yap, yung mga di kampanilyang abogado, alam naman daw nila na madidismiss yung kaso, pero final pa rin nila. Madidismiss daw yung kaso, pero isa lang ang maiiwan. Natawa talaga ako rin sa pinorward na yon. Rigol, no? Natawa talaga ako. Sinisira mo ba yung mga di kampanilyang abogado mo? Paano yung attorney sabi mas magaling daw law firm ni Villamor kaysa sa Divina? Away-away kayo, hindi ko. Talaga ba? I don't know, no? Pero marami akong kilalang lawyer na sobrang saludo sa mga Divina. Actually, I don't know if I'm allowed to say this. Pero kasi kaibigan ni Attorney Claire, yung founder-owner, no? Founder managing director ng Divina Law. I don't need to name, I don't need to drop the name. You can just search it and you'll know who is the owner, no? Owner, partner, managing director ng Divina Law. And sa pagkakaalam ko, by reputation,
ni Attorney Divina. Si Attorney Divina, guys, merong, ano yan eh, bar reviewer din yan. May set ng mga libro yan. To top that, sa mga naririnig ko lang, no, napakagalante daw niyan ni Attorney Divina. Okay? Or ni Dean Divina. Ang mga estudyante daw niyan, okay, yung mga pumapasa ng bar, binibigyan niya ng international tour. Binibigyan niya ng bakasyon yan. At mas lalong pinakita yung pagiging galante ni Dean Divina nung nag-top yung taga UST sa most recent bar exam. 'Di ba? Para may magsabi na mas magaling yung, no offense man kay Attorney Villamor, but by reputation, kilalang-kilala si Divina. As in. May nakapagsabi pa nga sa akin, one of the clients daw nila din Divina sa Divina Law is ang C family, no, ng SM. 'Di ba? I don't know kung ano yung mga I'm not in the business of belittling other lawyers. Pero to undermine the power of Divina Law, it's just really funny. 'Di ba? Anyway, continue tayo. Ewan ko, bakit nyo lang sinisiraan naman yung mga kasama nyo dyan? Wala namang ganyan na. Hindi naman makatarungan yan. Huwag nyo naman ganyan yung mga abogado nyo, pinagsasabong nyo. Mas magaling lo. Alam mo ba kung ilan sila sa Divina Law? Nung kinausap ko, no, yung taga Divina Law, tinanong ko, mga ilang kayo doon? 200. Hindi lang yun, attorney. Itanong pa natin kung saan graduate yung mga taga Divina Law. Maliban sa UST, majority sa kanila nanggaling ng UP, Ateneo, San Beda, at saka UST. Alam ko yun lang mga naglalaro na mga lawyers. No? I don't know kung tumatanggap ba si Dean Divina ng galing sa ibang school. But so far, itong mga lawyers daw ng Divina, dito sa mga top universities na to ng law school kumukuha. 200. Tapos mas magaling law firm ni Villamor kesa sa Divina? Sure ba sila dyan sa mga pinagsasabi nila na yan? Sabi ni Batman 7, nauna na naman yabang mo. Bakit ako yung mayabang? Sinasabi ko nga na mas magaling sila sa akin. Must work while I'm doing my profession or performing my profession? Dapat itanong niya sa lawyers niya. Kasi ano naman to, puwat ang kulong. Ano naman yan? Ewan ko. Saan ka graduate? UB nga! Para hindi siya mapunta doon sa alanganin na lugar na papangit yung image niya. Kasi sabihin, maganda itong sinabi ni Giancarlo Caicedo. Attorney, kaya ka kinasuhan kasi hindi yun yung last resort. Ang last resort talaga is ipapatulfo ka niya. Di ba? Maganda nga yun. Kasi di ba parang nag-give up naman na sila na sabi nila madidismiss daw lahat ng kaso. Pwera sa isa. Isipin mo yun? Yung batting ratio nyo, ganun kabilib si Meloyap doon sa mga kaso. Pakita ko nga sa inyo ha. Nandito yun eh. Baka sabihin nyo iniimbento ko. Sinend sa akin clip lang talaga, yung clip lang talaga. Hindi naman talaga ako nanonood dun eh. Pati kay Garawi, hindi ko pinapanood yun. Si Kayo lang pinapanood ko. Kaya napapanood ko sila.
Saan ba yun? Ito. Baka papatulfo nyo na ako ngayon. O, tignan nyo. May kasinungalingan na naman dito. Yes! Sabi ko na, kapag natalo kayo, tanggapin nyo na lang. Ako, pag natalo ako, until the Supreme Court, what will I do? Kapag natalo daw siya, tatanggapin niya. Ha? Hindi ko naman sinabing... Siyempre, Supreme Court na yun eh. Pero tignan nyo na lang yung kasinungalingan na dito. Hindi ba nga siniraan mo si Justice Leonen? Siniraan ko daw si Justice Leonen. Sinungaling talaga ito. Pumasok yung 34 counts? Dahil pumasok yung 34 counts, anong kinalaman ni Justice Leonen dun sa 34 counts? Anong kinalaman yun ni nasa Supreme Court yung si Justice Leonen? Sabi mo, bakit pumasok? Wala akong alam doon. Di ko alam. Sinungaling talaga. Anyway, pagtiisan nyo na lang. Yung nasa dulo, mga kabatas natin, yung ating kailangan marinig ha. Kino-question mo ang batas? Batas ba? Alin ang batas na question doon? Kapag kunwari, nag-apila ka, no? Anyway, so, ayun na. So, balik na tayo sa ating pinaka-main topic. Ayun nga. So, ayun nga kay Raffy Tulfo that every time na nasa RTI Asia or sa Wanted sa radyo, he's doing a constituency work. Now, my question is, this is my biggest question. Do you remember this? This was the October 3, 2023, famous Wanted sa radyo episode. To my understanding, ayon kay Raffy Tulfo, that nandyan siya, kasi marami nang nakakasita sa kanya, marami nang nakakapansin sa ginagawa niya. And yung ginagawa niya is conflict of interest because October 3 of 2023 is a Tuesday. Diba? And definitely, by the time na nandyan siya, i-assume na lang natin na siya ay nagko-constituency work. Ayon sa kanya, constituency work. Kung babalikan nga natin itong sinabi niya, clinip ni Attorney Claire dito. Okay? Balikan natin to para hindi natin makalimutan. Today, so sa Monday, hindi niyo po ako muna makikita rito. Tuesday and Wednesday, and babalik ako sa Thursday pag walang hearing, and Friday. So again, today is our last day recess. So sa Senate, bukas ulit ang Senado, kaya doon tayo. Yes. So habang recess po, nakita niyo naman, andito po ako, gumagawa tayo ng tinatawag na constituency work. Kasi po ang constituents ko ay buong Pilipinas. Okay. So, ayun na nga, Thank you very much dyan kay Attorney Claire sa pagkiklip na yan. Yun lang yung gusto kong maging malinaw, I even reach out to Attorney Libayan tungkol dito. Okay, sabi ko sa kanya, Attorney Libayan, sobrang busy ko kasi I wasn't able to So, pareho naman kami ni Attorney Libayan. Andalang na namin siyang nakakausap. Okay, normally kami nila kayo nagkakakwentuhan. So, one of the things na na-realize natin is that dito sa episode na to, Raffy Tulfo is doing a constituency work. And dahil siya ay gumagalaw rito bilang isang senador, ayon na nga rin kay Attorney Claire na ito ay government property, public property to. Tama, hindi ko na-questioning kung kanino napupunta ang pera na kinikita ni Raffy Tulfo dito sa mga episode na nandyan siya. Simulang sumupo siya as senador. Diba? Ang concern ko lang, ang pinaka-importante para sa akin, that noong October 3, 2023, umuupo siya dyan doing constituency work. Dahil yan yung sinabi niya doon sa recent video niya na iklinip ni Attorney Claire. Tama? Kasi napaka-importante nito para sa amin. Sa akin, kay Apo Luna, at kay Attorney Libayan. And lastly, to our understanding, na ito nga, dahil ito
no? Every time na nandyan si Raffy Tulfo sa episode ng mga RTIA niya at saka Wanted sa radyo, doing constituency work. So, isa lang ibig sabihin yan. Hindi protected ng copyright ang mga videos na nandyan si Raffy Tulfo since umupo siya as a senator. So, yung mga tao naggagawa ng mga commentary o reaction video patungkol sa mga episode niya, simulang siya ay naging senador at naandyan siya, yan ay isang government-owned videos. Kasi nga, again, following the logic of Attorney Claire, no? Ayon kay Attorney Claire, as a constituency work, ikaw ay nire-represent mo ang gobyerno para tumulong ka sa mga so-called constituents mo. Tama? So, hopefully malinaw yan sa atin, di ba? Kaya nga ang tanong ko yung constituency work ba na sinasabi rin ni Raffy Tulfo is perfect alibi niya or defense niya sa conflict of interest? Kasi by saying this, meron siyang isang ide-debunk. Ide-debunk niya ang sarili niya. Diba? Hindi ko siya ide-debunk, pero siya mismo ide-debunk niya yung sarili niya. On record yan, nakita natin. Ulitin ko that every time na nandyan siya sa programa niya, whether Wanted sa radyo or RTIA, okay, he's doing constituency work. So, if he's doing constituency work, siya ay nagtatrabaho bilang senador. And mind you, under Article 11 ng Constitution, public trust. No, public office is a public trust. In all the time, as in all the time. Bilang isa kang elective official, bilang ikaw ay isang public official, no? All the time. Sinusundan ka ng nakasulat sa Article 11 ng Constitution. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin kung nag-agree ba kayo na noong October 3, 2023, si Raffy Tulfo ay gumagawa ng constituency work. At the same time, as doing that, siya ay umaakto as a senator. Tama?